Kahit pa inihayag ng Department of Justice na hindi kailangang makita pa ang mga labi ng mga nawawalan sa bungero para patunayan ang kasong murder, nagsagawa pa rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng technical site assessment sa bahagi ng Taal Lake sa Talisay, Batangas. Ito'y bilang tugon sa testimonya ng isang whistleblower na nagsabing itinapon umano roon ang mga bangkay ng mga biktima. Narito ang balita ni Almar Fersuelo. 4 na taon nang nakalipas mula ng unang mabalita ang pagkawala ng mga sabongero. Noon, wala pang malinaw na impormasyon ng mga otoridad kung nasaan sila. Ngunit dahil sa paglantad ng whistleblower na si Julie Patindongan alias Totoy, unti-unti nang nabibigyan ng direksyon ang investigasyon. Noong Hulyo 10 taong 2025 araw ng Huwebes, sinimula ng Department of Justice, katuwang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ang technical site assessment sa bahagi ng Taal Lake sa Talisay, Batangas. Dito umano itinapon ang mga bangkay na nawawalang sabongero. Yes, opo. Kailangan po kasi natin i-focus yung search natin dun sa mas maliit na area. Kasi kung titignan po natin, 234 square kilometers po itong Taal Lake. Kaya kailangan ho natin gawing mas focused ang search natin. Nandito tayo ngayon sa Talisay, Batangas sa bahagi ng Taal Lake. Sa impormasyon kasi na natanggap ng Department of Justice o DOJ at base na rin sa testimonya ni Julie Patindongan alias Totoy, dito itinatapon yung mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. At ngayong araw, kahit masungit yung panahon, ay nagsasagawa ng technical site assessment ang Philippine Coast Guard para matukoy at suriin yung kondisyon ng tubig at para magkaroon ng kaalaman yung mga divers kung anong klaseng pagsubok ang kanilang kinakaharap sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Ito po ay isang technical site assessment na gagawin po natin ngayon, kaugnay ang Coast Guard, kaugnay ang CIDG at ang DOJ. So nandito po tayo, titignan po natin at i-assess natin ang tubig at ang area kung saan gagawin ang search. So hindi po natin expectation ngayon na talagang magda-dive ang ating mga Coast Guard, kundi titignan lang po natin kung ano yung kondisyon ng tubig. Kung gaano ka-clear, kung gaano ka-murky yung tubig, titignan din ho natin ang depth. Kahit 4 na taon nang nawawala ang mga sabongero, umaasa pa rin ang DOJ na makakahanap sila ng anumang ebidensyang makatutulong sa kaso. Well, that's something that the Coast Guard can help us with dahil sila po yung may expertise dyan. During the times na nagkakaroon ng ship accidents or tragedies, sila po yung nagsasave ng mga tao, mga bangkay kung sakaling namatay na po. Although this is the first time, I believe na 4 years na po ang pagitan ng pagkawala ng mga tao, and we hope that we can find something that will at least lead us in the right direction. Bagamat nauna nang sinabi ng DOJ na hindi na kailangan pang ma-recover ang mga labi para maisampa ang kasong murder laban sa mga sangkot, inaasahang pagsisid ng mga divers ang susunod na hakbang pagkatapos ng technical assessment sa eksaktong lokasyon kung saan umano itinapon ang mga bangkay. Mula dito sa Taal Lake sa Batangas, para sa Diyos sa Pilipinas mong mahal, Almar Fersuelo, SMNI News.